Hi Cancer, this is Jov. Welcome po sa ating channel. By the way, Cancer, this is your second half of January tarot reading from January 16 to 31, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabayin lamang. Tandaan, Cancer, ito po ay general reading. Para po ito sa iyo, Cancer. Mga parating po para kay Cancer. Okay. May parating na malaking pera po, Cancer. Transactions, cash flow, or opportunity na makapagbigay sa'yo ng malaking pera. So, claim niyo po. Ang ganda nito. Prosperity is yours. Positive outcome. Yes, may success. At kitang-kita ko yung happiness mo dito. Cancer, you deserve this. Okay? Success. Prosperity is yours. Claim niyo po. At sinabi ng card mo dito, Cancer, na habaan niyo po yung pasensya niyo. Kasi mukhang may hinihintay kayo, so habaan niyo po yung pasensya niyo. May nakita rin ako dito na mag-ingat lang po sa tao na sinishare mo Sinishare mo yung plano mo, ideas mo. Pero tong taong ito, instead na supportive, ginugulo. Ginugulo ka niya, yung para maguluhan ka, para hindi matuloy yung mga plano mo. Yan, mahilig siyang magmanipula, so ingat na lang po. Or di kaya'y, nahihirapan ka sa paggawa ng desisyon. Okay? Para makagawa ka ng best decision or best choice, kailangan mong gumawa ng konkretong plano. Kasi kung may hesitation fear, doubt, yan ang mag-cause ng delay. Yung sinabi ko kanina na ginugulo ng tao yung mga ideas mo, plano mo, desisyon mo, yan din yung mag-cause ng delay kasi maapektuhan ka Or di kayo sa mga hinihintay nyo. So, kailangan pong mas pairalin nyo po yung talino nyo. Mas gamitin yung logic kaysa emotion. Kailangan po ng mahabang pasensya. Okay? Energy. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa mga nag-donate, sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click niyo po at click bell notification para updated po kayo sa bagong video natin. Para sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Para sa mga bago dito, kung may napansin ko na repeating message, yan po yung pinupush ng card sa inyo. Like for example, nanood kayo sa isang video reading ninyo at dito dan, at may napansin kayo na repeating message, yan po yung pinupush ng card sa inyo na kailangan yung bigyan ng atensyon, solusyon at aksyon kung maaari po. So, yung energy ni Cancer? May hinihintay. Ito yung sinabi ko kanina sa inyo na may iniisip ka, natagalan ka sa paggawa ng desisyon. Pwede nagbabalanse ka. You want the best.
So, ingat lang po kasi magkakause yan ng delay. Okay? Kailangan balansehin. Kailangan na sikapin yung hindi kayo magkaroon ng yung ang tawag dito, overthinking. Yan. Kasi yung overthinking may pagkakalito, 'di ba? May mangyayaring pagkakalito sa tagal na kasi mas nag-hesitate na eh. Okay? Kailangan ng balanse. Nag-iisip ka dito, so sikapin yung hindi magkaroon ng overthinking and kung nagkaroon ng delay, let's say nagkaroon ng delay kasi sinabi dito, 'di ba? Habaan ng pasensya. So this card asks you to try to invest your time wisely while you wait. So, habaan ng pasensya and make yourself busy habang hinihintay mo ito. Nag-clarify po sa inyong tarot card dito. May question dito, Cancer na worth it ba? Kasi ilang years na. Pwedeng energy kasi to. Pwedeng sa love and romance, personal life, sa career and money ito. Basta may question dito na nag-iisip ka kung worth it ba? Kasi ilang years na. So you want growth. Kung relasyon to, pag-usapan nyo. Hindi pwedeng ikaw lang yung mag-isa na kailangan pag-usapan yan kasi yung relasyon ay magtutulungan. Dalawa po yan, hindi po isa. 'Di ba? So kausapin mo. And kung nag-aantay ka, habaan ng pasensya kasi darating naman ito. At huwag mag-invest agad. Like, huwag mag-desisyon agad na mag-invest or maggasta sa isang bagay. So, kailangan ng pag-isipan ng mabuti. Time for reflection po ay kailangan. At habaan ng pasensya. Naalala niyo yung sinabi ko na kailangan ng balanse? Sinabi din ng card niyo dito. Stability, pagkakaisa. Nakikita ko dito nagdadalawang isip kayo na mag-desisyon if you're going to travel, enough bang money? So nagbabalanse ka. At may advice ang card niyo dito, lalo na sa kaperahan nyo, na tamang pag-manage ukol sa pinansyal at budget para mas lumagaw pa ang iyong kaperahan. Tapos may advice din dito, personal life, love and romance po ito, na magkaroon ng panahon, sapat na panahon para sa sarili, sa kapwa at sa pamilya. Career and money. Cancer. Sabi po dito, investments. Investments made will have positive results that will bring prosperity. Invest wisely. Pwedeng literal to na investment na mag-invest ka talaga ng pera. Or pwede din literal na, pwede din na mag-invest ka ng time, effort sa isang plano, sa isang opportunity, sa isang bagay, sa isang tao. Pwede. So, invest wisely. Meaning to say, pag-isipan ng mabuti. Sinabi nandito, yung mga investment mo, magkakaroon siya ng positive result. Meaning to say, may return investment, right? Magbibigay ito ng prosperity sa iyo. So, ang ganda. Career and money, Cancer, yung second half.
Nakikita ko dito, nagkaroon po ng maraming ginagawa. Dalawang card mismo nagsabi dito. Aksyon. Yes, aksyon to. Binigyan ng aksyon. Quick action. Movement. Transition. May mabilisang desisyon. Darating na din yung inaantay mong mensahe. Wow, may parating na blessings na magbibigay saya sa'yo. May... Pwede may travel na magaganap. Business travel, pwede. Or kasamahan, bagong kasamahan. Isa ang maraming alok idea ang darating sa'yo. So expect nyo po ha. Yes sir, na busy po kayo. May parating na exciting new opportunities. Financial stability, sinabi din dito. Magkakaroon po ng abundance sa kaperahan mo po. Which is na-clarify kanina dito, di ba? Magkakaroon ng yung beginning, new journey. Lalabas ka sa comfort zone mo. Ang ilan dito, nagkaroon ng hesitation na lalabas sa comfort zone. So, alam naman natin na sa labas ng comfort zone may success. Yes, may challenge. May matutunan tayo sa challenges, pero may success sa labas. Magkakaroon din ng financial growth. Sa mga nag-iisip dito kung kailangan bang lumabas sa comfort zone mo, may sinabi ang card mo dito na magkakaroon siya ng financial growth. Siyempre, depende na to sa paggawa ng proyekto, plano, sipag at tiyaga. Ayan. Magkakaroon po ng personal and spiritual evolution. Basta po sinabi ng card dito na huwag magpadalos-dalos sa pagpasya. Okay, makinig sa inyong intuition at gumawa ng konkretong plano. Ilang beses na lumabas, 'di ba? Sinasabi sa iyo konkretong plano, huwag mag-ingat sa paggawa ng desisyon. Very confident po kayo dito na alam mong nasa right path ka. And please know that you are divinely guided. Okay, about your love life. Parating po sa love life ni Cancer and January 16 to 31, 2026. I need 4 cards po. Oh, okay. So, may nakita ko dito na some of you, may nagdesisyon dito na tapos na. Tapos na yung relasyon, tumiwalag, separation. Pwede din space po ito. Or natapos na yung paulit-ulit na concern. Pero sinabi dito na ayoko na, no second chances. Yan. May sinabi dito. At nang dahil na ito, 'di ba, may ending na nangyari. Maganda ang new beginning. Yes, kasi may growth and transformation ako nakikita dito sa new beginning na ito. Growth. Pero someone is asking take a chance. Like, bigyan mo ako ng chance. Cancer. Yan. Or pwede din na at the end of the day, ikaw yung nagbigay ng chance na mag-take risk ka. Pero may mga plano ka na dito, strat plan. May mga options na sinasabi dito. Kumbaga, sabi dito, bahala na. Bibigyan ko to ng pagkakataon. Pero may sabi dito na hindi mo siya tutulungan. Like, kailangan niya mag-stand up sa kanyang sarili. Kasi pwede napuno ka na Cancer. Magkakaroon ng balanse, pagkakaisa.
may ligawan, yung nag-compliment to each other. And itong new beginning na ito, na-adapt nyo po. Mm-mm. Magkakaroon ng changes. Magkakaroon ng healing. Love life, self-love, partnership, and romance ni excuse me, ni Cancer ngayong January 16 to 31, 2026. Someone is giving up. Pwede ikaw to. Lumabas siya dito, yung sinabi ko kanina, na may ending, it's over. No second chances. Oh, andito. Someone is giving up. Pwedeng ikaw yung nang iwan. Hindi lang to sa relationship eh. Pwede din sa taong malapit sa'yo, like kaibigan. Oo. Kasi may gustong ano dito eh. Like, napuno ka na. Sinabi ko kanina dito, diba? O, lumabas siya dito sa tarot card niyo. Napuno ka na. Oh, that's enough. Tama na. Abusado ka na. Ganun. So, nag-decide ka dito na mag-put na space or pwedeng literal na umiwas ka na talaga or iniwan mo. Pwedeng nangyari nito sa nakaraan na isip-isip mo or bit-bit mo hanggang ngayon. So, kung magkakaroon kayo ng conversation, like mag-uusap kayo para magkaayos kayo, kailangan i-improve yung communication nyo. Kasi nakita ko dito, someone is nag-provoke sa iyo para magalit ka ng husto, parang sasabog ka. Okay? Kasi may argument or unpleasant conversation ako nakikita. So, ingat na lang. Kung sa tingin mo, mararamdaman mo yan eh, na eto ba tong taong ito ay magkikipag-ayos or hindi? Kasi gusto niyang manalo sa lahat. Nakita kasi ako dito na gusto niyang manalo sa lahat. Pwedeng ikaw to, pwedeng siya. Pero most likely siya to. Gusto niya siya yung tama, gusto niya siya yung panalo. Yan. So, nakikita ko dito na puno ka na. Ingat lang po. May gustong makipag-usap sa'yo, ingat lang. Kasi na-provoke eh, para magalit ka. Sasabog, kumbaga, sasabog ka. Single ka man, marelasyon sa buhay mag-asawa ito. Yung sinabi ko kanina, na yung paulit-ulit na lang nangyari, parang hindi na natuto, kaya napuno ka na. Oh, lumabas siya dito ha. Yung paulit-ulit na lang. So, nag-decide ka talaga dito na tama na. Hindi na to pwede kasi abusado na. Hindi siya nakakabuti sa aking sarili. Like, you want growth. You want peace of mind. Makinig din sa inyong intuition kasi it will guide you away from toxicity. Pero kung gusto nyo maging mga ayos kayo, kailangan talaga i-improve yung communication eh. Pwedeng, yun nga, yung sinabi kanina na yung conversation is like kung sino yung sa inyo yung tama, mali, may mga ganyan. Conversation like, kailangan kayong dalawa, kung sino man to, yung punto nyo, yung intention nyo, is with clear intention. Like, mag-focus kayo para magkaayos kayo. Paano ba magkaayos? Like, gawa kayo ng adjustment. Hindi sa kung sino ba yung tama, mali, ganun. Okay? That is an advice.
Sa mga single, ideal type niyo po ay stable, grounded, and trustworthy. It might be this is an air signs. May nakita kong air signs dito and earth signs. Air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, sabay-sabay kayo nagbigay ng trust and stability, ayaw nyo ng away. Tapos wag nyo pong i-pressure yung relasyon nyo, ha? Take things slow if you want the relationship to last. Pagyamanin nyo po yung blessings na binigay sa inyo. Cancer, see you tomorrow. Maraming salamat po.